Kasi alam nila na yung mga dadating sa kanila, ano po, ay mga lingkod ng Panginoon. Doon kasi nararamdaman natin na yung puso natin, nandun talaga. Doon sa pinili natin yun eh. Di ba, mas pinili nila na ipagpatuloy, natanggapin sila nanay, sila pastor doon sa bahay kasi alam nila yun ang tama. 'Di ba? Bakit i-restrict? 'Di ba? Bakit may restriction samantalang lingkod ng Diyos ang tinatanggap mo doon sa bahay na to, doon sa buhay mo, doon sa mission na to, no? Kaya nakikita po natin yung pagkilala nila sa Panginoon natin, yung pagkilala natin sa Panginoon. Ano po sinasabi ng Lord, kung titignan po natin minsan sa buhay natin, once na mas pinili natin sumunod sa Panginoon kesa doon sa mga bagay na nilalatag ng kalaban para malayo tayo, nakikita natin yung blessings na kasunod. So hindi lang po doon sa ano po ba, parang hindi lang yung kilala ka din niya doon sa harapan ng Panginoon natin sa langit, kundi ibinibigay din niya kasi may mga promises ang Lord, 'di ba? Ibinibigay din ng Panginoon kung ano yung mga bagay na ipinangako naman niya. So nakikita po natin pag sinabi ng Panginoon hindi kanya pababayaan, gagawin niya talaga. Basta pinili mo siya, 'di ba? So andun pa rin po tayo sa choosing. Kung tama yung pagpili natin sa buhay natin, 'di ba? Makikita natin yung blessings. Kung tama yung mga desisyon natin sa buhay, kung tama kung sino yung kinikilala natin, makikita natin doon kung paano din tayo kikilalanin ng Panginoon. Kung alam natin kung paano tayo mag-stand sa harapan ng Panginoon, ibibigay din naman ng Panginoon yung deserving para sa atin. So sa verse 32 po if we choose God, He will show His face on us. No? Pag pinili natin ang Panginoon, makikita mo naman kung paano katutugunan ng Panginoon dun sa mga pangangailangan mo. Pag pinili natin ang Panginoon, makikita mo kung paano katutulungan ng Lord maging malago, spiritual, 'di ba? Maging masagana sa buhay kung pipiliin natin siya. So dito po nakikita natin yung pagpili talaga, yung pag-choose sa buhay na bilang isang Kristiyano po syempre nakadepende tayo sa Panginoon. Kung talagang sa Lord tayo, Lord natin pinipili, na magstay, makikita natin dito yung mga bagay na alam nating imposible, minsan nagkakaroon tayo ng dead end. Kumbaga sa isang daan kasi, makikita mo may dead end, pero ang Lord, kahit na yung nakikita ng mata mo, ginagawa ng paraan ng Panginoon kahit na alam mo ang hirap. So pinapakita dito ng Panginoon, yung wala siyang inaalaw na blockade sa buhay. Wala siyang inaalaw. So kung para po sa akin, no, if we choose God, He will show His face on us. Maiintindihan mo once na pinili mong sumunod sa Panginoon, pinili mong, 'di ba, pinili mong magbabad sa Panginoon, maiintindihan mo bakit nangyayari to, bakit ina-allowed to, bakit meron ka nito, bakit wala ka nito, 'di ba? At totoo naman po na pagdating ng time, no, tayo po ay nawala sa mundong ito. Kung paano mo idinala yung pangalan ng Panginoon, kung paano mo siya ginawa bilang Diyos mo sa buhay mo, no? Igagawa din sa iyo ng Panginoon, 'di ba, yung mga crowns, meron po tayo niyan. No, hindi lang sa buhay spiritual, kundi dito po sa buhay kasi sa mundo ang hirap, no? Hindi lahat ng tao mapiplease natin. Pero dahil kinikilala natin ng Diyos, ginagawa niya po ng paraan ng lahat. Na nagkakaroon po ng nililinis ng Panginoon yung buhay po na meron tayo na alam naman natin kung sa sarili lang nating kalakasan, no? Kung tayo lang po talaga, wala tayong matatapos, wala tayong magagawa, wala tayo dito, wala tayong kalakasan para magsalita ng kanyang mga salita, 'di ba? Hindi natin kayang i-share kung ano man yung sinishare natin ngayon kung hindi lang sa Panginoon. So yung pagkilala talaga sa Panginoon, yung pagtayo natin, no? Napakalaking bagay po para gawaran tayo ng Lord. Hindi lang po ng mga material, kundi kasama po yung salvation. 'Di ba? O-open ang gate, parang ganon. Bubuksan ng gate para sa bawat isa. So sabi po sa 10:33, ayan, ngunit ang hindi kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. So dito po salamat sa Diyos. If we choose darkness, ito po ang
Bigay po ng Panginoon, if we choose darkness, 10:33 po, if we choose darkness, do not expect sunshine to arise. 'Di ba? Kung hindi mo kinikilala ang Panginoon, huwag ka na mag-expect. Kung hindi ka naniniwala sa Panginoon, huwag ka na manalangin. 'Di ba? Kung hindi ka naniniwala kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa iyong buhay, 'di ba? Huwag mo nang aasahan na maayos pa 'yan. 'Di ba? Kung hindi ka naniniwala kung ano ang pwedeng ayusin ng Lord sa buhay mo, huwag mo nang aasahan na magkakaroon mo ng kapanatagan. 'Di ba ba? Purihin ng Diyos kasi napakabuti niya. Anong gagawin po natin? 'Di ba? Kikilalanin lang natin siya, maging matapat lang tayo, 'di ba? Napaka-easy. Actually, napaka-easy ang gusto ng Panginoon sa atin. Napakadali lang na gawin. Hindi naman siya humihingi ng 1,000,000. 'Di ba? Hindi kailangan ng Lord ng pera. No, hindi kailangan ng Panginoon ng kahit anong material na ang hirap nating ibigay, no? Ang sinasabi lang ng Panginoon, kilalanin mo ko. 'Di ba? Itaas mo siya. Maging loyal ka, maging faithful ka sa Lord. 'Yun lang naman. Hindi naman humihingi ang Panginoon katulad ng tao ng milyones para lang, o sige, magiging okay tayo basta, 'di ba? Ang Panginoon, ang hinihingi lang niya loyalty. Maging faithful ka lang. Mag-trust ka ng maayos. Ano po, ibigay mo lahat ng tiwala mo sa Panginoon. Yun lang naman ang gusto niya. So napakadali po tutuusin ang gusto ng Panginoon sa bawat isa. No? Kung kinikilala mo ngayon ang Panginoong Jesus bilang Diyos mo, na tagapagligtas, ayan, ang salvation po talaga nandyan sa'yo. No, hindi ka mahihirapan umakyat sa langit kasi may pwesto ka doon, may pangalan tayo doon. Kung totoong nananampalataya po tayo, ano, kung totoong naniniwala tayo sa Lord, andun ang salvation mo. Pero kung syempre, no, mas pinipili mong manatili ka doon sa dati mong buhay, no, magkaroon ka na lang maging self-centered ka na lang, ano, pabalik-balik ka doon sa ginagawa mo. O, eh, wag mo nang aasahan, naliliwanag ang buhay mo. Wag mo nang aasahan na dadating yung time, kilala ka ng mga tao. Eh, natural, di ba? Wala naman sa'yo yung ilaw at asin. Ano bang magiging lasa mo sa mundong ito? Wala. 'Di ba? So, dito po ano, sinasabi lang ng Panginoon yung talagang loyalty natin bilang tao at ang pagkilala natin sa Kanya bilang isang Diyos. So, purihin ng Lord. Kasi dito pa lang po sa unang verse at saka sa pangalawang verse narinig po natin, ayusin talaga natin yung pagpili. Kaya ang nagiging title po natin, Be Careful on Choosing. Kasi dito po sa pagpili natin na to, ano, nakasalalay yung buhay po na meron tayo, yung salvation na meron tayo. Napakahalaga. No? Doon sa pipiliin talaga natin. So, doon po sa 10:34, no, mabilis lang naman po yung topic natin, ilang verses lang naman po ito. Sabi po sa 10:34, huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Actually po, ano dito, ang nilagay ko po, always choose salvation. Tayo po kasi ano, ang salvation natin ng Lord. Diba? Siya yung nagbibigay ng salvation. So sabi po niya, hindi siya pumunta sa lupa para magbigay ng peace. Sabi po sa English, basahin ko lang. Ano po, basahin ko po sa English. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. 'Di ba? Sabi niya, but a sword. Ibig sabihin, hindi po pumunta bilang tayo pong mananampalataya kasi alam na natin ang salita ng Lord. Alam natin yung mga bagay na gusto ng Panginoon. Alam din natin yung mga bagay na ayaw niya. So dito po sa kanyang mga salita, wag nating i-expect na lahat ng sasabihin dito sa nababasa nating Bible na to ay aayon dun sa gusto mo. No? Kaya yung mga nakasulat dito once na nabasa ito ng mga taong hindi mananampalataya, no, magkakaroon po talaga ng hindi pagkakaunawaan. Ang iba hindi aayon, ang iba nakaayon. Ang sinasabi lang po ng Panginoon, hindi siya pumunta dito para planchado para maging planchado ang buhay natin. Pumarito ang Panginoon para sabihin yung totoo, the truth, 'di ba? Sino po ba ang truth? Syempre ang Lord. Sino ba ang salvation? Nasa Lord din 'yan, 'di ba? So dito po sa nababasa natin to, madalas no nagkakaroon po tayo ng nakaka-encounter tayo ng mga taong salungat doon sa paniniwala natin kasi nababasa natin siya sa Bible. Nagkakaroon po ng debate, 'di ba? Nagkakaroon ng kumbaga hindi sinabi ng Panginoon na magiging smooth ang lahat. Talagang magkakaroon at magkakaroon po tayo ng kasalungat. Pero hindi aim ng Panginoon na magkagulo lang. Walang aim na gano'n ng Lord. Ang sinasabi lang niya sa
sa pagbasa po kasi natin ng Bible, no, hindi lahat po kasi naiintindihan ng hindi mananampalataya. Minsan kahit mananampalataya na dahil walang pagbabad sa salita ng Diyos, nahihirapan pa pong umintindi, no? May mga bagay pa na hindi po natin magets, minsan mismong kapwa mananampalataya mo, nakakasalungatan mo, 'di ba? Minsan mismong pareho na kayo ng pareho kayong Kristiyano, no? Pero dahil magkaiba yung wisdom mo, magkaiba yung wisdom niya, magkaiba yung bigay ng Panginoon, nagkakaroon po ng debate ang isa't isa. No, hindi na parito ang Panginoon para kampihan ka, hindi pumarito ang Panginoon kampihan sila, no? Parang gano'n ang ibig sabihin. Hindi pumunta ang Panginoon para lang magkaroon tayo ng iisang paniwala lang eh. Talagang magkakaroon ng kasalungatan, parang ano pong tawag dito? Um, Parang magkakaroon ng kasalungat, no? Para magkaroon ng yung balanse pumasok. Ano po? Kung merong parang may tama, may mali, no, nagkakaroon po ng balanse. Kasi kung gagawin lahat ng tama ng Panginoon, sino pang magpapatotoo? Wala na. 'Di ba? Kasi kung tayong lahat mananampalataya na, hindi makikita yung manifestation ng kung paano binabago ng Panginoon ang buhay ng isang tao, 'di ba? Hindi po magkakaroon ng patotoo, walang testimony, walang so bumaba ang Panginoon, ano po, hindi para ipagsabong-sabungin ng mga tao. No, bumaba ang Panginoon para ihayag kung ano yung totoo, yung katotohanan. So dito po sinasabi, magkakaroon talaga ng tabak. Ito yung nababasa natin dito sa Bible na to. Tunay naman, once na nakakabasa po tayo ng mga bagay na like yung mga ginagawa natin dati, ang sakit marinig na sinasabi ng Panginoon, pag maligamgam ka, isusuka kita. Just imagine, Diyos natin siya, pero ganun siyang magsalita. Isusuka ka ng Panginoon. Tulad ko po, isusuka ka ako ng Lord. Masakit. Masakit po siyang pakinggan. No, pero totoo yun. Yun ang katotohanan. Hindi tumatanggap ang Panginoon ng taong maligamgam. Ang gusto ng Lord, kung malamig ka, malamig ka. Kung ang gusto ng Lord, kung mainit ka, mainit ka. Huwag kang gigitna. Ano po, yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi magiging smooth ang buhay sa mundong ito. Kundi dahil sa pagdating ng Lord, magkakaroon talaga ng hidwaan sa bawat isa, She's lalo na iba-iba po awake. ang relihiyon na pinaniniwalaan natin, no? Tayo may relasyon sa Diyos na diretso, sila may religion. Kumbaga, yung paniniwala, belief natin, ano po, yung loyalty nila, loyalty natin sa Diyos Si na ano meron tayo, magkakaroon po talaga yan ng Ay, guys banggaan. lang. Sino No, pero hindi si ini-aim Ana? ng Panginoon, hindi My sinasabi ng Lord baby na girl. guguluhin niya ang mundo. Wala pong ganon. Nakabase po tayo kasi sa katotohanan. Siyempre, tayong mga mananampalataya na alam natin ang salita ng Diyos, Daddy, ano po, yun talaga ang ilalaban daddy, natin. Sila naman, yung mga hindi po Oh, mananampalataya na my. hindi naman babad sa salita ng Panginoon, siyempre, ipipilit din nila kung ano yung paniniwala nila. Kaya nga, binibigyan tayo ng mission ng Panginoon na makatanggap sila sa Lord, no? Makapakinig din sila ng salita ng Diyos para magkaroon, no? Pumasok dun sa kamalayan din nila, dun sa isipan din nila, sa puso nila, maitanim din kung ano yung katotohanan. Kaya yung tabak, yung sword na sinasabi po, ito yung salita ng Diyos. Ito yung Lord na magtutuwid dun sa mga taong baloktot na hindi mananampalataya. So bilang tayo po, minsan, masasabi din po natin, bilang I'm isang making mananampalataya one. kasi nakakakita din I'm tayo ng making matigas na one. ulo, no? Bilang mananampalataya dahil ginagawa natin 'to, hindi natin kayang basahin. Kaya 'pag tinapik ito, minsan nasasaktan ka, totoo 'yun. Kapag pinag-usapan, nasasaktan tayo, totoo din po 'yun. Kasi salita 'yun ng Diyos. Kahit anong gawin nating ilag, dahil ito ay salita ng Diyos, hindi po tayo makakailag. Tatamaan na tatamaan ang dapat tamaan sa salita ng Panginoon. Kahit na pakalayo-layo mo pa, pag narinig mo yung salita na tumatama dun sa bagay na ginagawa mo, maiiyak ka na lang. Kasi ang sakit pakinggan, ang sakit sa tenga na yung katotohanan, po, sasampal talaga sa'yo bilang isang mananampalataya. Tama po ako doon. No, yung mga ginagawa natin, no, mga hidden sins na ginagawa natin, alam natin na alam yan ng Panginoon, wala po tayong maitatago. Kaya pag ito ay napag-usapan, na pumasok sa totoong katotohanan, sa salita ng Diyos, napakasakit naman talaga. Kaya purihin ang Panginoon kasi napaka-fair ng Lord. No, hindi lang siya nananakit, nagtutuwid din siya. No, hindi lang siya namamalo, nagbe-bless din ng Lord. Kaya ang Panginoon po natin, purihin ng Diyos.
siya ay isang fair God. No, hindi siya pakil na Diyos, hindi siya nananakit lang na Diyos. Ano po? Kung sino ang Lord na pumapalo sa iyo, siya rin ang Lord na magbe-bless sa iyo. 'Di ba? Yan ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabi po sa 10:35, kaya always choose salvation. Lagi nating, sino ba ang salvation? Ang Lord. Lagi nating piliin ang Panginoon. Ano po, lagi tayong magbabad sa salita ng Diyos para makuha po natin, maintindihan natin. So ako po, bilang isang Kristiyano, isang taon mahigit, madami pa po akong kakaining bigas, 'di ba? Yung salitang ganun, marami ka pang kakaining bigas. So totoo po 'yun. Marami pa. No, kaya hanggang ngayon, patuloy po yung pag-aaral, patuloy po yung pagbabasa, pagbababad. Ano po kasi ang dami kong panaginip na sinasabi nga kay Ma'am Shi. Sinusundan ko lang po kung ano yung sinasabi niya. Kasi everyday, kailangan meron po tayong learnings. No, hindi dahil nakakabasa ka na, nakakapaghayag ka na, magaling ka na, hindi pwede pong ganun. Dapat everyday meron tayong nag-grow sa salita ng Panginoon. So sabi po sa 10:35, ano po, basahin ko. Ano po, yung mata ko kasi malabo. Dahil sa akin, eto po dahil sa akin, kokontrahin ng anak na lalaki ang kanyang ama at kokontrahin ng anak na babae ang kanyang ina. Ganoon din ang gagawin ng manugang na babae sa kanyang biyanang babae. Dito po bilang isang magulang, na tayo po bilang isang magulang, katulad ng magulang natin ng Lord. No, ilagay po natin na bilang tayo magulang muna. Nagkakaroon po talaga ng salungatan sa kagustuhan mo. Kasi bilang anak mo natin sila, no, minsan pinipili natin kung ano yung, kasi sabi nila mothers knows best. Lagay na lang po natin dun sa ganon. O yung tatay, syempre, dinidisiplina yung anak. Alam nila kung ano yung tama. Alam natin kung ano yung makakabuti sa mga anak natin. Diba? Alam natin kung ano yung dapat para sa kanila. Ang problema, ang free will, yung mga anak natin, meron din silang kanya-kanyang kagustuhan. So dito po sinasabi ng Lord, talagang mangyayari sa atin ang pagsuway sa Panginoon. Talagang mangyayari sa atin na masusuwag natin siya. No, talagang mangyayari na magkakaroon ng gap sa pagitan ng magulang at anak. Ito po ay yung actually hindi po kasalanan ang naglalayo sa atin, kundi yung loob natin, no? Yung loob natin na mas pinipili nating lumayo sa Panginoon. May idea po kasi tayo na once na nagkasala ka, once na nandito ka sa sitwasyon na to, tinatamad ka ng manalangin kasi makasalanan naman ako. Tinatamad kang manalangin kasi hindi naman nakikinig ang Diyos. Di ba? Once in our life, narinig po natin na pag makasalanan ka, hindi nakikinig ang Diyos sa'yo. Kasinungalingan po yun. Sa lahat ng pagkakataon na nanalangin po tayo, naririnig lahat yan ng Lord. No? Hindi lang niya agad tinutugon kasi gusto niyang may matutunan muna tayo bago siya magbigay ng kasagutan. No? Hindi sa lahat ng bagay, hindi sa lahat ng bagay, no? Halimbawa, sabihin na natin, itong araw na to nalasing ka, no? Nalasing ka, sige, pumarte ka. Bago ka matulog, kinabukasan nagpe-pray ka. Minsan nasasabi mo sa sarili, kasi narinig ko kay ganito ganyan, pag makasalanan ka, hindi ka daw dinidinig ng Diyos. Hindi po totoo 'yun. Makasalanan o hindi, lahat po even yung binabanggit mo sa isip mo, no, it's a form of prayer. Naririnig yan ng Panginoon. Yung nasa puso mo ang pinaka-importante. No, kung binababa natin ang sarili natin sa Panginoon, hinihingi natin ng tawad sa Panginoon, yung kung totoo yung totoong repentance, no? Alam po yan ng Lord. So bilang tayo po makasalanan, hindi natin yan mawawala sa sarili natin. Lahat tayo makasalanan, walang malinis. No? Kasi nandito pa tayo sa mundo. Pero, hindi ibig sabihin once na nagkasala ka, ilalayo mo yung sarili mo sa Panginoon. Minsan tayo na lang yun. No, hindi yung kasalanan eh. Kasi yung kasalanan yan. Andyan yan kahit anong gawin natin. Hindi yan nawawala. Kasalanan yan eh. No, pag hinakbangan mo, kasalanan yan. Pag ginawa mo, kasalanan yan. Ang kasalanan, andyan lang yan. Ang nagiging problema po, tayo na gumawa ng kasalanan. Kasi nagkakaroon po tayo ng doubt. No, feeling mo, pag may nagawa ka, hindi ka na mapapatawad ng Lord, ikaw na yung lalayo. Tayo po, na tao, ang naglalayo sa sarili natin sa Diyos. Hindi yung kasalanan na ginawa natin. Ano po?
Nawa po, ano, nagigets niyo po yung ibig kong sabihin. Kasi yung kasalanan dyan lang yan eh. Pero ikaw, no, na gumawa ng kasalanan, pag pinili mo sa sarili mo na lumayo sa Panginoon, malalayo ka talaga. No, kaya ang sinasabi ng Lord dito, yung anak na lalaki at saka tatay magkakaroon talaga ng hidwaan, totoo po yun. Kahit sa buhay natin, nararanasan natin yan. No, nauna na nating nakita po yan yung pagsuway ng mga magulang natin, sinauna, 'di ba? Na sumaway sila. Hanggang ngayon, sumasaway pa rin tayo. Hanggang ngayon, may mga bagay pa rin tayong ginagawa na pagsuway sa Panginoon. Hindi po natatapos, no? Kaya ang salita ng Panginoon, matatapos ang mundong ito, pero ang salita ng Lord mananatili talaga. No, ako po, sabi ko nga, yung hidwaan na to, no, kung ilalagay po natin sa realidad ng buhay, totoo naman. May mga like prodigal son, 'di ba? Prodigal son. Nagkakaroon talaga ng gap between parents at saka ang anak. Kung ilalagay po I wear natin this to her spiritual, because it's the going to Lord be and us, small and nagkakaroon she po will talaga never kasi yung wear that pagsuwag again. natin sa And Panginoon, it's warm. no? Yung hindi natin pagsunod, disobedient natin sa kanya. Ano po, sa buhay spiritual talaga, ano po, doon tayo talaga madalas nahuhulog. Kung saan pa sa pinakasimpleng bagay, doon tayo madalas, no, nagkakamali. Kasi minsan nakakaligtaan natin yung mga simpleng bagay sa sobrang focus natin doon sa mga major, no? Doon sa major matter sa buhay natin, sobrang focus tayo. Yung palang simpleng bagay, nakakalimutan natin na nagiging dahilan din pala. Ano po, para magkaroon ng wall between you and the Lord. So dito po ano, sa 10:35, choose to come out the best in you. For example, ano po, nararamdaman na natin yung nalalayo tayo, no? Bawian natin, no? Piliin natin, ano po, na kung ano man yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon, bawian naman natin doon sa mga bagay na magiging malapit tayo sa Kanya. No, kung dati, ito lang ang kaya mong gawin, no, baguhin natin, i-divert natin. Kung dati ito lang ako, ngayon, eto na ako. Huwag nating gawing pwede na, gawin nating pwedeng-pwede. Tulad po ng paglilingkod, 'di ba? Magkaroon tayo ng elevation. Sabi ko nga po kay Ma'am Shino, lagi ko sinasabi, Ma'am Shi, ganito ganyan, lagi niya sinasabi, the Lord will elevate you. No, mag ano ka lang, be still. Yun po. Hindi niya ako binibaby sa mga ganyang bagay. Ang sinasabi niya, huwag kang mag-focus diyan. Ano mo, ganun po siya magsalita sa akin. Never niya akong sinabihan ng i-aano ka niya, na lalambutan niya para lang maintindihan mo. Never po siya naging ganyan sa akin. Ang lagi niya sinasabi, huwag kang mag-focus diyan, dito ka pumunta. So, salamat sa Panginoon kasi mula't mula, ganun po talaga siya sa akin. Never niya akong binigyan ng soft treatment kasi alam ko, no, kasama po yun talaga. Bilang isang magulang, minsan kailangan mong ipakita na may pangil ka din para naman yung anak mo, ano po, magkaroon ng takot sa'yo. Tulad po ng ginagawa ng Lord, 'di ba? Ang salita niya, may sword siya. Ibig sabihin, minsan ang Lord, inaalaw niya sa atin na makita din natin na meron siyang bangis. No po? Para tayo, ano po, matutong sumunod. Kasi ang tao, talagang matigas po ang ulo. Nature na natin yan. Nature natin po, ano, bilang tao, ang talagang matigas ang ulo. No? So sabi po sa 10:36, sabi po dito, ang magiging kaaway ng isang tao ay ang sarili niyang sambahayan. Ayan. Kung ilalagay po natin sa realidad ng buhay. So sa 10:36 po, ayan, choose to be a peacemaker rather than a troublemaker. Dito po ano, madalas bilang ako pa lang po ano, ang anak ko, um, ang Kristiyano talaga, minsan sa pamilya talaga natin may salungatan. Ano po, talagang kaya nga sinasabi ng Lord, lagi nating unahin ang Jerusalem natin eh. Kasi kung imaginein po natin kung bawat pamilya, no, Kristiyano na, may magulo pa ba? Kaya nga sinasabi ng Lord, unahin natin yung Jerusalem natin. Kasi kung bawat pamilya magiging Kristiyano, napakaganda ng mundo. Ano po, napakasarap mabuhay sa mundo. Ano po, kasi iisa yung idea Here, nyo, iisa yung faith nyo, iisa yung paniniwala nyo,
nagiging iisang puso po ang buong pamilya. Napakasarap makita na buong pamilya mo kasama mo nag-church, 'di ba? Kaya nga sinasabi dito, kasi iba-iba po minsan sa isang pamilya, iba-iba. Tulad ko po, ako Kristiyano ako. Iba po yung relihiyon ng mga kapatid ko. So dito po minsan, kapag nakakapagsalita ka kasi ng hindi tama na nakakasakit sa damdamin nila, talagang magkakaroon ng hidwaan mismo sa sambahayan natin. Hindi lang po yan, ano po, bilang isang Kristiyano din, bilang isang pamilya, minsan pumapasok talaga, ano po, sa pagsasama natin bilang magkakapatid, magulang, no? Yung hindi pagkakaunawaan. Kasi, andun po yung hindi nagtatama eh. Hindi po nagtatama talaga yung damdamin mo, damdamin niya, 'di ba? Nagkakaroon talaga ng hidwaan kahit po sa loob ng pamilya, kahit po sa loob ng mga churches, 'di ba? Sa loob ng mga um ano pong tawag dito, mga grupo, like tayo po, ano, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan talaga. So ang salita talaga ng Diyos, ano po talagang totoo, totoong-totoo siya. Kung talagang i-meditate lang po natin lahat ng nangyayari sa buhay natin, talagang andyan sa salita ng Panginoon. Kaya dito po sa Matthew 10, sabi ko nga, totoo na kailangan talaga sa pagpili sa buhay nating ito, no? Lagi nating i-meditate. Talagang dapat yung desisyon nandun, no? Concrete yung pagpili mo. Kasi dun sa pagpili mo na yon, dun pa lang sa pagpili mo, ano? Dun pa lang po sa pagpili natin. Yun pa lang eh. Kumbaga, gusto mo kung ano yung gusto mong kainin. Pinili mo pa lang, may sagot na yan. For example, gusto mong kainin is ano po yung mamantika compared dun sa vegetables. Alam mo na kung ano yung kalalabasan nun. Pinili mo pa lang, di ba? Pero kung pinili mo yung vegetable, alam mo din kung anong kalalabasan ng kakainin mo. Pinili mo pa lang. Kaya dapat talaga po ano dun sa pagpili, maging maingat po tayo. Kung pinipili mo ang Diyos sa buhay mo, pinipili ko ang Diyos sa buhay ko, napakaganda. Pero kung pinipili po natin na sumalungat sa Panginoon, o 'di ba? Sa pagpili po talaga, i-start ang lahat. Sa pagtanggap mo, pinili mong tumanggap sa Panginoon, doon ka mag-uumpisa. Kung pinili mong hindi tumanggap sa Panginoon, doon ka talaga mag-uumpisa. Kung pinili mong bumalik, ano po, doon sa dating path na meron ka, doon ka mag-uumpisa ulit. Kung pinili mong iwanan, 'di ba? Doon po talaga sa pagpili eh, magi-start ang lahat. Doon sa choices, doon sa mga choices na ginawa mo sa buhay, ginawa natin, ginawa ko. Ako po ano noon, kung pinili ko yung buhay na ganon, kaya naranasan ko lahat. Naranasan ang hirap, no? Ang daming struggle, ang daming problema, ang daming mga bagay na magda-down talaga sa akin. Hindi lang magda-down, isusubsob ka pa. Kasi pinili ko yun. Ako ang pumili nun. Free will ko yun. Hindi yun sinabi ng Lord. Tumalungat ako, no? Nagkaroon kami ng wall ng Panginoon, kaya naranasan ko lahat yun. Pero dahil po pinipili ko ngayon, sabi ko nga, dahil pinipili kong maging panatag, no? Protected tayo ng Lord. Pinipili ko pa rin hindi na mabalisa sa mga bagay na ginagawa ng tao sa buhay ko, no? Mas pinipili ko, di po ba? Mas pinipili ko na maniwala akong ano man ang gawin ng tao ay hindi i-allow ng Lord kasi alam ng Panginoon ko ano yung nasa puso mo. Alam mong naniniwala ka sa Lord na i-cover ka niya sa lahat ng bagay. Di ba? So yung pinili mo na paniniwala, pinili ko na faith sa Panginoon, yan po talaga ang magdadala sa akin sa sinasabi nga ng Lord na joy na hindi nawawala sa puso ng bawat isa. Totoo naman po ano pag pinipili mong maniwala sa Panginoon, yung balisang pakiramdam, hindi mo siya mararamdaman. 'Di ba? Ako pa sinasabi ko, bahala sila. Diyos ang bahala. Ganun na lang po ang nasasabi ko ngayon. Sabi ko nga, hindi ko na pag-aaksaya ng panahon kung ano man yung ginagawa nila, kung ano man ang gusto nilang gawin sa buhay nila, bahala sila. Diyos ang bahala. Ako po yun talaga ang sinasabi ko. Sabi ko nga, as long as na alam ko na wala akong kinalaman sa mga bagay na to, bahala sila, Diyos ang bahala sa kanila. Ano po, Yeah. talagang She dreamed andon yung paniniwala natin na hindi tayo 2:30. pababayaan ng Lord. Hindi niya Now hindi it's niya 7. hahayaan na sa mga anak niya Before ano she po go ay to Coach may Al. mapapahamak. Maniwala lang po tayo na iha-handle talaga ng Lord lahat 'yan.
no? Kaya sabi po um mas piliin nating maging peacemaker na lang There's kaysa someone dun sa just maging giving birth. troublemaker. She Kung need ang clothes kasambahayan for natin, the ito ang baby. paniniwala, siguro bigyan natin sila ng enough time. Kung yun ang paniniwala Where's nila, the towel? magpatulong tayo sa Panginoon kung paano natin sila, madadivert into Christian para maintindihan nila, no? Yung bakit tayo masaya kahit ang dami nating problema, bakit tayo matapang kahit subsub na, kahit nakakaranas tayo ng hindi maganda, andun pa rin yung positive tayo, no? Matatag tayo na alam ng Diyos kung ano lahat ng nangyayari sa ating buhay. So, Hmm. purihin ng Panginoon. Napakabuti Everything po is ng like Lord. 20. It's No, just kung one. babalikan niyo It's po ang one. chapter 10 na ito, ako po The talagang nipple kanina is one umaga only for binabasa ko, one sabi ko, month. totoo nga. Everything is like Kasi that. nai-apply ko lahat po siya na nabulay-bulay ko na lahat ng sinabi sa 5 verses na ito, nangyayari talaga. Spiritual at saka physical na pamilya. Totoo pong nangyayari, mangyayari, nangyayari at pangyayari pa sa mga susunod na generation pa. No, ilalabas ng Panginoon sa mundong ito. So sabi po sa 10:37, wait lang po malabo kasi ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ay higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin at ang nagmamahal sa kanyang anak na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ito po tunay naman. Saan ba tayo nagsimula? 'Di ba? Saan ba tayo nagsimula? Sa Lord, sa salita ng Lord, 'di ba? Saan ba galing ang hininga? Sa Lord din. Kung titignan po natin sa Diyos naman talaga galing lahat, 'di ba? Kaya sino ba talaga dapat ang maging priority natin? Siyempre, dun muna tayo sa Lord. Dun muna tayo sa Creator bago tayo sa creation, 'di ba? Kaya sinasabi ng Panginoon kung sino man po, katulad nung may sinasama ang Panginoon, sabi niya, hayaan niyo po muna akong ilibing ko yung magulang ko. Ano sinabi ng Lord? Hayaan mong ilibing nila, yung patay nila. Di ba? Hindi po kasi ginugusto, ang Lord po kasi natin is si jealous God. No? Ang gusto po kasi makita ng Panginoon, lagi siyang nandun sa top. Lagi siyang nauuna sa lahat. Lagi siyang andon. Kung meron tayong pyramid, ayan, siya yung nasa pinakadulo, pinakataas, no? Nagfa-follow na lang po kung ano yung meron tayo. Dapat talaga pina-priority ang Lord. Pinipili ang Panginoon. Una mong i-choose ang Panginoon. Ano po? Purihin ang Panginoon. Lagi niyang sinasabi sa atin, pag ako inuna mo, lahat ng bagay, magiging to follow sa'yo. Amen? Totoo po yun. Purihin ang Panginoon. Totoo naman, na once na pinipili natin ng Panginoon sa ating buhay, nako-compare ko po nung time na hindi pa po ako mananampalataya, nabulay ko lang din. Sabi ko nga parang nakikita ko ang gulo po ng buhay ko noon. Totoo yun. Walang direksyon. Parang sinabi ko, wala pala akong kwento ng mga panahon na yun. Kasi hindi ko kilala si Lord. Wala akong alam na salita niya. Isang Bible verse, wala po akong alam. Totoo to. Ni umpisahan kung paano basahin ang Bible, hindi ko po alam. Pag sinabing chapter na ganito, hindi ko rin po alam. Kasi hindi ko siya inuuna. Kasi wala akong ginagawa para sa kanya. Kasi hindi ako nagbababad. Hindi rin ako nagbabasa. Hindi rin ako nakikinig ng mga preaching. 'Di ba? Kasi nga, hindi ko siya inuuna. So, napaka-bobo ko sa parting yon, at napakawalang kwenta ng buhay ko sa parting yon. So, sa 34 years po ng buhay ko, wala palang kabuluhan. Yung mga achievement, may medal ka, may naging valedictorian ka, elementary, high school, opo. Pero, sabi ko nga, anong kwenta nun kung hindi mo naman kilala ang Panginoon? No? Anong kwenta ng mga achievement mo kung hindi ka naman marunong magpasalamat sa Diyos? Anong kwenta ng mga achievement mo kung hindi naman, wala naman, yung puso mo is nagiging self-centered, hindi mo nakikita kung ano ang ginawa ng Panginoon noong mga panahon na yon. Nung nag-exam ka na hindi mo alam ang sagot, bigla ka na lang nakasagot, na hindi mo alam kung kanino galing yung sagot na sinagot mo. 'Di ba? Napakabuti ng Diyos. Kasi po dun sa mga taong pinili niya, no? Nagpapakilala talaga ang Lord. Hindi kung anong age mo na, hindi kung gaano ka na um, katagal bilang mananampalataya. Sabi nga po, 'di ba?
may nauuna na nahuhuli at may nahuhuli na nauuna. Parang ganon. Ano po kung titignan natin, yung mga taong pina-priority ang Panginoon, mas diretso po ang paglago. Kaysa dun sa mga taong, um, ito po naging priority siya, and then may pumasok na opportunity, ito po nakilala ang Lord, may pumasok na opportunity, pumunta sa opportunity, nakalimutan ng Panginoon. Biglang may tumanggap sa Lord, mas pinili ang Panginoon, ngayon nauna pa siyang lumago. Tignan po natin, no? Napakabuti ng Diyos. No, doon sa mga taong talagang pina-priority ang Panginoon. Ako po, ina-admire ko yung mga kapatid na naririnig ko, no, na nagsasalita sa salita ng Panginoon. Nakikita ko na mas lumalalim. Ina-admire ko po yung mga kapatid na nararamdaman kong andon, no, yung intimacy nila, kahit na hindi ganoon po kalalim yung mga salitang nabibitawan nila. Pero andun yung puso nilang willing na matuto, willing na makinig, willing na lumago sa salita ng Panginoon. Kasi ganun po ako dati nung naririnig ko sila Ma'am Shi noon, sila Nanay Andrea, sila Pastor Randy. Kasi sila po naririnig ko pa lang noon. Ang sinabi ko lang po sa Lord, gusto ko maging ganyan. Yun lang po ang sinabi ko. Kasi ang narinig ko po mga Bible verse. Sabi ko, Lord, gusto ko rin maging ganyan. Magsalita din ako ng Bible verse na hindi ko kailangan tumingin sa Bible at nasa mind and heart ko siya. Alam niyo po, ginawa ng Lord. Walang imposible sa Panginoon basta inuuna natin siya. Amen? Basta inuuna po natin ang Panginoon, walang imposible. Kaya nga po sabi ko, kahit hindi mo hingin yung material na bagay, pag alam ng Panginoon na kailangan mo, may dumarating. Kahit hindi mo banggitin sa bibig mo, alam ng Panginoon kung ano yung kailangan mo. Pero syempre, bilang Diyos, no, bilang ating Lord and Savior, kailangan bigkasin pa rin natin sa bibig natin, no? Marinig pa rin ng Panginoon mula sa mga bibig natin, no? Kung gaano natin siya pinipraise and worship, kung ano yung mga bagay na gusto natin sa Kanya. Kasi bilang parang nag-aano po tayo naglalambing. Bilang tayong mga anak, naglalambing sa ating tatay. Syempre, masasabi natin yung mga bagay na gusto natin sabihin sa kanya. Gusto natin parang magulang at anak. 'Di ba? Yung mga anak natin, minsan nanggigigil pa tayo kasi, "Ma, yun na, ma." 'Di ba yung pangungulit nila, no? Gustong-gusto po ng Panginoon kapag tayo ay nananalangin na nakikita ng Lord yung eagerness nating nawa marinig na tayo. Yung ganon. Siyempre, bilang magulang, nararanasan po kasi natin yung pangungulit ng mga anak natin. Pero, kahit na minsan nakukulitan tayo, di ba ba? Ang sarap sa pakiramdam na alam mo, sa sarili natin, na nakadepende sa atin, yung mga anak natin. Ganun din po ang Lord. Ang sarap sa pakiramdam ng Panginoon na nakikita niyang nakadepende tayo sa Kanya. Kaya po rin ng Panginoon, dito po sa chapter 10 na ito, pag may time po kayo, basahin niyo po ulit. Kung ano man po yung na-share ko, salamat sa Panginoon. I-share ko lang po sa inyo based dun sa mga naranasan ko, based dun sa mga nasaksihan ko, based dun sa mga binigay sa bigay ng Panginoon. Hindi ko po kasi pwedeng i-share kung ano man yung bagay na wala naman talaga sa akin. So hanggang dun po yung kaya kong i-share sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Dun sa wisdom na galing sa Panginoon. Kaya purihin ng Lord, ulit po ang title natin, Be Careful, on choosing. Ingatan po natin yung mga bagay. No? Ingatan po natin yung pagpili natin sa buhay. Ayan, purihin ng Panginoon. Ama naming banal, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat, Lord, sa muli mong paggamit, Panginoon, sa aking buhay. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas ko sa buhay ko, Lord. Alam ko, Lord, kung ano man yung mga bagay na gusto mong iparating sa bawat isa, naniniwala kami, Panginoon, na sa oras na to, nangungusap ka, may kanya-kanyang wisdom ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Kasi yung mga walls, Panginoon, na minsan nakakalimutan namin na nakakatungtong kami, Panginoon, ay muli mong hinawi, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo po namin ibinabalik, Panginoon, ang pinakawantaas na mapurit pagsamba
kayo po ang mangusap, kayo po ang magbigay ng fresh revelation, Panginoon, sa aking mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Glory to God po. Amen, Nay. Amen. Maraming salamat sa buhay mo, Sister Nika, sa kapahayagan ng mensaheng ito ng Panginoon. Sa buhay mo ay dumaloy sa bawat isa. Ano po? So sige po, tayo po ngayon ay magkakaroon ng pagbabahagi sa ating mga natutunan at alam po ang bawat isa ay may kanya-kanyang revelation sa mensaheng ito. Ano po? Sige po, welcome po ang lahat. Open po ang ating pulpit para sa ating pagbabahagi. Sino po ang nais mauna sa pagbabahagi ng kanyang natutunan at ng kapahayagan din ng ating Panginoon, karagdagan man. Amen. Anyone po, mga kapatid? Sister Belly Jean? Yan, magtatawag na po ako, no? Praise God.